Good afternoon po sa inyong lahat. Ito na naman si Dr. Eugene Tan. At nandito ako ngayon siyempre sa hanap buhay natin sa isang layer farm po dito sa South po. Ito po, chinecheck po natin yung kasalukuyang kalagayan po ng mga pullets po. Yung mga ready to lay na pinalaki po namin dito. At tignan nyo po, kilatisin nyo, mukhang magaganda naman po at nasa ayos na kondisyon. Ito po sila, oh. Ito po ay nasa, kung di po ako nagkamali, at least nasa mga 19 weeks to 20 na po siguro ito. Up to 20 na po siguro. Medyo malalaki na yung palong. Meron na rin ano, na nangingitlog na rin siya. Kaya lang maliliit pa. Ayan, maliliit pa po. Tsaka kagandahan dito, naririnig mo na yung tunog ng manok. Pakinggan nyo. Medyo maingay. Yan po ay indikasyon na maganda na yung sexual maturity niya. Ayan ho. Kung tutusin po itong manok namin na to dumaan po sa iba't ibang challenges ito. Pero ngayon ang kikinis na, ang gaganda ng palong. At maganda yung sexual maturity niya kung tutuusin. Yan ho. Halos pantay-pantay po yung laki ng palong. Ito. Oh. Tapos, pag narinig nyo sa background, ewan ko lang kung maririnig nyo yung background ano po siya? Natunog po siya. Pagka kasi kumakakak yung manok, yun po ay indikasyon ng magandang sexual maturity kasi parang sa panabong nagtatawag din naman yan kumakakak yan para tukol yung attention din ng tandang, no? Yun nga lang, ito puro feeds lang ang ginagamit dito at mas efficient po ito sa production. Ito po yung common table eggs. Ganito po ang itsura mga kamanok. Ayan. So yun, ito ang painuman nila dito, itong cup drinker. Yan. Yung iba gusto ganyan, pero mas gusto ko nipple. Kung mayroong maganda sana mag-level ng ating yung V-type, yung traditional. Mas gusto ko pa ngayon kasi nakakainom ng maayos yung manok. Nalulublob niya yung tuka niya ng buo. So yun, double check lang natin to, tapos pakita ko naman sa inyo yung isang double deck na dito para magkaroon kayo ng idea. Double deck na growing house. So yung tao rito, yun nagtutulak ng feeds para nagtutulak siya ng feeds para ma-stimulate yung feed consumption. Kasi yung mga ganitong manok, may mga target na feed consumption po yan. Ito po ay shaver po ito. So ang feed consumption po na ideal dito para makuha po niya yung peak o yung pinakamataas na porsyento ng pangingitlog ng manok ay nasa mga 115 po, 115, 110, mga ganun po. Pero under Philippine condition kasi dinadagdagan talaga natin So hindi po yung paglalagay po ng patuka sa sa actual na tinutuka, magkaiba po 'yun. Kaya lagi po maging conscious tayo, maging observant po tayo. So ayan, tingnan niyo yung mga manok, talaga makikinis. Ngayon lipat tayo doon sa kabila. Doon sa kabila na 'yon, pumunta tayo doon para tignan yung manok. Pero bago 'yan, papatanaw ko sa inyo yung double deck na growing house na pinaglakihan po nitong ating mga manok na to. Makikita nyo po rito. Medyo makulimlim na, hapon na po ngayon late na ako lumabas. So ito yung growing house na isa. Yan, growing house Pero ito, tignan nyo. Mga bata, ba't nagtatantrums ka? Buksan yung gate. Padaan. Padaan ako. Padaan.
Yan, very good. Huwag na magta-tantrum. Ayan. Takot kasi sa akin mga bata dito. Takot mga bata. Isang grow out, oh. Tingnan nyo yung grow out na to. O, yan yung unang palapag. Ayun yung pangalawang palapag, oh. So, tingnan natin. Pakita ko sa inyo kung anong itsura ng grow out dito. Walang yan. Hindi ko alam na may laman eh. Babalikan ko to next week ha. Ibidyoan ko lang tong ano natin. So ito yung second floor. Pagka ganyan, huwag kayong basta akit ng building. Ito naman yung gusto ko ipakita sa inyo. Ito yung ilalim ng second floor. Bato. Tapos merong screen po doon. Yan. Yan yung ano second floor na yun. So pag lumaki na yung mga nasa baba, amin pong ililipat yan. No? Pero tignan natin yung isang ano doon, isang pang building. So ayun yung ito, akit tayo dito sa isang layer farm. Layer building na laging pinapatignan. So pag ganitong oras, may mga naka-standby din yan. Siyempre hindi natin alam kung ba't nakatambay yan. Normally ganitong oras, marami pa rin ginagawa dapat. So ayan, check natin to. Ito yung sunod na bata. No? Medyo malangaw lang. So, pagka yung ano nyo po, yung farm nyo, medyo alagaan natin yung farm natin at ano, sa langaw. Kasi minsan ng langaw, pwede maglipat-lipat ng sakit yan din sa ibang manok pag hindi naagapan. No? Madali lang naman kontrolin yan pagka yung tuyo ang ilalim ng inyong mga building. Yun nga lang, laging sabay. Pag magka fly control, kailangan meron kayong pang adult, meron kayong larvicidal, yung nilalagay sa ilalim ng ano. Yung nilalagay sa ilalim ng ipot. Merong nilalagay sa pitch, merong ini-spray. Tapos panatilihin nyo ng tuyo. Yan. Alam ko mahirap gawin yon, pero yun lang ang susi doon. Tuyo at laging linisin po. Tapos yung mga ipot, pwede nyo pakuha para gawing fertilizer. Kung hindi maibenta, pamigay nyo na lang. Kesa tumambak dyan sa ilalim ng inyong mga dryer at masira pa, no? Mas marami pang gastos. So ito medyo bumagsak kasi ang production nito dahil nagkaroon po ng hanip ito. Hindi ko lang alam ngayon kung na-address na po. Pero mukha namang nagre-recover na. Dati mas maputla ito eh. Tapos medyo
medyo umurong po ang mga palong nitong mga manok na ito. So ayun mga boss at mga ka-industriya, I hope meron kayo nasilip, no? Ibang management styles dito. Pero yung mga feeding nila, feeding time, yung mga pagpulot ng itlog, di naman nalalayo sa iba. Kaya atin pong pag-igihan lang po ang suggestion, ang talagang lagi kong binibilin, ang susi po talaga ay yung feeding management, konting supplement. Pero kung naipapakain mo sa kanila yung kailangan nilang kainin, tandaan nyo, madali po maglagay ng feed sa ibabaw sa mga patukaan. Pero mahirap ipatuka sa kanila yon. So yun ang kailangan nyo po, maging observant po tayo, maging matalas po ang ating obserbasyon sa kanila, at maging bukas ang ating isipan kung paano natin sila pwedeng pakainin. Tandaan po natin ulit, ang mga manok po, sila po ay birds of habit. So kung nakasanayan nilang malakas tumuka, wag lang magkakaroon ng problema. Sanay sila ng maraming tinutuka. Kumpara po dun sa parang pamerya-merienda lang, mas efficient pa rin po yung tumutuka ng ayos. So yun po mga boss, God bless po sa inyong lahat. At kung tingin nyo kahit papano nakatulong po tayo o nakapagpakita tayo o na-entertain ko man lang kayo sa araw na ito, paki-subscribe po, wala naman po mawawala, share at like po ang ating mga content tungkol po sa pagmamanok. Ito pong layer, ito po yung ating hanap buhay, at yung game fowl naman, yun naman ay isa sa ating mga passion na sports. So God bless po sa inyo lahat at mabuhay po kayo.